Hi mga kabeshi, kumusta na kayo? So palamig ng palamig dito sa bansang Amerika. So sa ngayon hindi pa siya sobrang lamig. Kumbaga minsan lalamig siya tapos minsan nagiging medyo mainit siya. Pero hindi siya masyadong mainit. Medyo palamig na nga siya ng palamig. Yon. So parating na yung dito, winter mga ganon. So ganon. And ayan, for today's video, maghuhol po tayo ng mga ilang napamili namin na damit panlamig. Kasi nung nagpunta ako dito is wala akong dalang damit panlamig. Kasi yung mga dati kong damit panlamig nung nasa Taiwan pa ako is wala na sila. Mga pinagbibenta ko na sila noong bago pa ako lumipad pa balik sa Pilipinas. And then yung mga iba naman is luma na siya. Ayun, kaya yung aking asawa is binilhan niya ako ng mga damit panlamig kasi ayaw niya malamigan yung kanyang magandang misis. Ganon, charot. So yun na nga, ipapakita ko yung mga damit panlamig ko sa inyo. So, suot ko na yung suot ko na yung ito nabili namin sa sa Target noong nakaraan. So sinuot ko na nung lumabas kami. Suot ko na ngayon, hindi ko na hinubad para makita niyo. So ito ay magkano ba to? Nasa $15 lang siya. So ayan, hindi siya masyadong mahal. Kumbaga, ang pinili natin is mga affordable lamang kasi hindi naman tayo mayaman, no? So kung pipili tayo ng napakamahal, siguro mga isa't dalawa lang yung ating mabibili. So okay na yung affordable kasi hindi naman tayo mayaman, ganon. Tapos ito naman, ito gustong gusto ko. Ito pala mga kabeshi, ang ganda nito. Sakto lang yung kapal niya. Lapit ko sa inyo, ayan Ganda yung, maganda na rin yung tela niya. Ayan. So, yan siya. Pakita ko sa inyo. So, ayan, di ba? Pakita ko sa inyo yung outfit ko for today's video. Di ba ang sexy ko? Char. So, yun. Upo na tayo. Ayan. And then, ito, gustong gusto ko rin to mga kabeshi. Ang color nito is parang siya, light brown or light mocha. Ayan. Hindi ako masyadong magaling sa color. Pero nakakaputi ito mga kabeshi. Nung sinukat ko to, feeling ko, isa na akong Amerikanong pango. Ganon. Charot. So ito naman is nasa, ano ba ito? Ito ay nasa $22 siya. So ito po ay nabili din namin sa Target. Ayan. So, ilagay natin dyan sa gilid. Gustong-gusto ko yun mga kabeshi. Nung sinukat ko yun sa fitting room na ko. Feeling ko ang sexy ko. And then ito. Ayan. So, kita nyo ba? Ayan. So, ang tawag dito is tawag ba dito? Pants. Pants ba to? Yeah. Ang tawag dito ay pants on. So, ayan siya. Ayan. Nude color siya. And nagustuhan ko din to. Kasi high waist siya. Mahilig kasi ako sa sa high waist mga kabeshi. Kasi pag yung mga mid-race lang is parang feeling ko napipitit yung aking puday. So yun. Ayan. And ito ay, tignan nyo yung kanyang tela. Ayan. Medyo makapal din siya. Tapos magkano ba ito? So ang kanyang tatak is universal threads. Ayan. And then, so this is $25 siya. And then, meron siyang packet. Ayan, it has packet in there. Oh, English. So, may packet siya dyan. Ayan. Ayan, pwede mo itong din, panglabas. Ayan, balak ko ng panglabas ito yung pang jogging. Jogging yan. Para naman ako nagja-jogging. So, ayan. And meron po itong partner. Pair siya. Ito ay sweat shirts. So, this is the sweat shirts. Ayan. So, ito naman is $25 din siya. $25 din siya. And then, ganyan po yung tela niya sa malapitan. So, ayan. Ang ganda niya to kasi crop top siya. Ito yung mga gusto kong sweat shirts, yung crop top. And then, gusto ko din yung color niya. Nakakaputi siya mga kabeshi. Ayan. Gusto ko nabili din namin to sa Target. So, gusto ko pa ng ibang kulay. Kaya lang yung iba is wala na silang size. Siguro kapag babalik kami doon kasi sabi ng aking Diyosawa is kulang pa daw itong aking panlamig. Ganon. So, yon partner na ito ng aking pants. Ganda ko naman. So, another is jeans. So, jeans. So, ito yung jeans natin. Kasi yung mga pantalon ko is hindi ko na nadala. Hindi kasi ako mahilig magpantalon sa totoo lang mga kabeshi. So, pero dahil nga lumalamig na dito is kailangan na natin magpantalon talaga. So, ito siya. Ayan, ang ganda ng tela nito. Ayan. Ilapit ko sa inyo. Ayan yung tela niya. Super nice.
And ito po ay, high-rise skinny. Yeah. And, ang kanyang brand is Levi's. So, natanggal. Ano siya? 59.99. So, parang nasa 56 na rin siya. So, ayan. Nabili din namin to sa Target, mga kabeshi. So, yan lang po. So, ito lang po yung nabili namin sa Target, mga yan. And then next, nabili namin sa, Walmart. So, ito. Pang malakas ang jacket to. Ang kapal. Oops. So, ito, mga kabeshi. Wait lang. I-zipper natin siya para makita niyo siya. Oops. So, ayan. Ayan siya. And then, may hood po siya. Ayan. Ayan po yung tela niya sa ilalim. So, mainit po siya. And then, yeah. So, alam niyo ba na itong bubble jacket is, ang nakakita nito is yung asawa ko kasi pagod na akong maghanap ng mga sizes ko sa sa women's section kasi kung hindi kasi yung mga nandoon mga sizes kalimitan ang lalaki na sila. So yun, at ito po ay nakita niya sa sa mga boys section. Yeah. So hindi halata na to, panlalaki kasi maliit na size yung nakita niya. So ang lalaki yung mga dito mga sizes. Grabe. Ang luluwang sa akin. So buti na lang nahanapan niya ako ng size. So, ito po ay mura lang po ito. Hindi siya nasa $22.98. So, yan. Diba? Ang mura niya. Napaka And then, ang kanyang brand is Swiss Tech. Ayan. Tama ba? Ayan. Swiss Tech. Technology, something like that. So, super nice nito. Eh, nung sinukat ko, talagang feeling ko may nag-aakap sa akin. Ganon. So, ang ganda niya, no? So, mura lang siya pero napakaganda niya. Sulit na yan. Sa halagang $22.98, napakasulit na po yan. And then next po, another bubble jacket. Ayan. Sabi ko kasi, isa lang yung bilhin. Sabi niya, kailangan pa daw ng isa. Hindi pwedeng iisa. Ganon niya ako kumahal, mga beshi. So, yun. Tapos ito naman, ito yung color pala niya is color black. And then ito is nude color siya, parang light brown. Ay, hindi ako marunong sa mga color eh. So basta ito nakakaputi din siya. So yeah. And this is $25.98. O diba mas mahal? Ba't ganun? Mas mahal to. Ay, mas mahal pala to kaysa dito. Eh, mas makapal naman to. Tapos ito, light lang siya kasi. Super lightweight lang siya. So hindi siya mabigat. And then, ganyan po yung details niya. May zipper siya. And then, meron siyang pocket dito. And the zipper din yung pocket niya, mga kabeshi. And super lalim siya. Malalim siya, oh. Tapos, mga kabeshi, meron din pala itong bulsa. Hindi ko ipakita sa inyo. Ang gulo ko mag-hon, no? Ayan. And then, ito walang zipper. Wala siyang zipper. Ito kasi may zipper. Kasi siguro medyo, siya. Medyo mahal siya. And buksan natin. Alam niyo ba na meron siyang merong itong text into inner pocket. Bongga. Bongga ka dyan. So, ayan siya. Ayan yung kaloob-looban niya. Pwede mo siyang itupi. Ganon. So, ayan. Diba? Yan yung kanyang kaloob-looban. So, nakita din ito ng aking asawa sa boys section. O, di ba? Ang sipag ng aking asawang magkalka. Samantalang ako talaga pagod na pagod ako noong kami naghahanap ng mga ganyang klaseng panlamig. And next naman, we have this one. So, ito? Ayan. Alam niyo ba na yung mga sizes na napili ko is small siya, pero napakaluwang pa rin sa akin, mga kabeshi. Ang lalaki ng mga tao dito. Tapos ito naman, ayan. Anong tawag dito? Basta yan, jacket or whatsoever. Reebok po yung kanyang ang tatak. And then meron siyang hoodie. Hoodie. So, super nice din to. Nung sinukat ko to, nagustuhan ko din siya, mga kabeshi. And then meron siyang ganyan. And this is small, pero feeling ko medium siya. Or large kasi medyo malaki pa rin sa akin. Pero no choice kasi wala na silang X.
extra large. And this is $28 siya. So, ayan. This is $28. I really like this. Yeah, English yarn. So, yan. Gusto ko yan mga kabeshi. Ito yung mga pinapakita ko is nabili namin sa Walmart. Next naman, okay, meron akong medyas. Ayan, ang nakakita rin ito is yung aking... Oops, kita nyo ba yung color niya? Sobrang lamig. So, ganyan na lang. Ayan siya. Super nice. And then, meron siyang paganyan. So, hindi ka madudulas. Kung walang carpet yung floor ninyo. Meron siyang protection dyan. So, this is perfect for summer? No. Of course, for winter. Yan. And this is, how much is this? Wala siyang price. So, wala siyang price. Ipa-flash ko na lang sa sa screen kapag nakita ko yung receipt niya. Oops, yan. And then ito. Nakakatuwa yung mga yung mga napili ng aking Jusawa. Yan, siya yung namili niyan. Nagulat na lang ako nasa sa cart. Tapos ito, syempre ako ang pumili nito. And then ito, nagustuhan ko to because of this. Mickey Mouse. Ayan. Hindi naman ako mahilig. Sobrang mahilig sa Mickey Mouse. Pero kasi nakukita na ako kay Mickey Mouse. Mickey Mouse ba yan or Minnie Mouse? So ayan, mayroon siyang embroidery na dito. Numero or number. Which is 28. Ayan. So yan. Ang kanyang color is parang nude color lang din siya. So, ayan. Kayo nang humusga kung ano yung kulay niyan. Kasi baka magkamali ako. And then, yan. Meron siyang design na ganyan. So, this is, clearance to, guys. Naka-sale siya. Kaya ako siya binili din. Kasi medyo, siya, murang-mura. This is only $11. Yeah, $11. So, yan. And then, next. So, ito, I have, turtleneck. Turtleneck yarn. So, alam niyo ba mga kabeshi, mayroon akong kwento dito sa turtleneck, turtleneck. So, kapag summer daw, tapos nagsuot yung isang babae ng turtleneck, is may something sa kanyang liig. Totoo ba yun? Kinagat ng vampira yarn. Char. So, ayan siya. Black naman po ito. And then, magkano to? Sa Walmart din to binili. $14.98 siya. And then, I have another pants na din to, nahalukay ko din sa clearance to. Yan, masipag ako maghalukay sa clearance kasi syempre, gusto ko yung medyo mura-mura. So, ayan, nakakita ako and ano pala nito? Ito is ayan, ang kanyang nakalagay na sa tikita is lang siya. Disney Mickey Mouse. Oops. And then dito naman is, ano ba yung tatak nito? Let's, check. Check natin. Time and True. Ayan. Tapos ito naman, Lee. Ayan, Lee po yung kanyang brand. And this is $21 na dati siyang $29.98. So, yon. Ito po, yung kanyang. Ganda yung tela niya. So, parang pa-straight cut ata yung nito. Slim straight. And then, high waist din siya. Or high rise. Ganun ba? Or whatsoever. So, yun. And then, next, I got another sweet shirts. Ayan siya. Oops. Ayan. Yan po yung kayang tela. And then, sa ilalim nito is, mainit din siya. Hindi siya masyadong makapal, pero parang mainit yung tela niya. So, perfect talaga to sa panlamig. And, nagustuhan ko din tong Mickey Mouse. Kasi tignan nyo yung niya, embroidery niya. So cute. And this is, how much this one? This is $14.98. And then, ano pa nga ba? So, yun lang po. So, yun po yung mga, natin, mga pandamig, mga kabeshi. So, titignan natin kung makakabili pa ulit kasi gusto ko pa magkaroon ng ganito. Siguro mga 2-3 ganon. So, yun. And then, yun. So, wala pa tayong boots. Gusto kong bumili din ng ng boots. Kaya lang kasi sa mga boots nila doon sa Walmart is masyadong basta. So, pupunta daw kami sa isang lugar na maraming mga choices na boots. So, yun. And then, ano pa nga ba? So, ayan lang yung na pamili natin. So, gusto ko lang i-share. Siyempre, i-share ko na rin para na rin may content tayo, no? Kasi, wala na tayong, para maiba naman yung content natin.
So, anyway guys, sa mga nandito sa sa Amerika, baka, syempre, para magkaroon din sila ng idea kung saan sila, bibili ng mga damit panlamig, na, affordable, na mura lang, ganon, na kayang-kaya, na abot kaya. So, yun, mga kabeshi, yung gusto kong, so, yun lang yung ating vlog. And then, super happy lang ako kasi, excited yung aking asawang bilhan ako ng mga damit panlamig kahit hindi pa masyadong talagang todo lamig na dito, no? Hindi pa todo lamig dito. Todo lamig yan. So, ayun. And then, ayun. Yun na nga. So, gusto ko lang sabihin, meron lang bala akong gustong ikwento sa inyo, no? So, alam ko sa mga may asawang mga foreigner makaka-relate. So, kalimitan kasi sa atin sa bansang Pilipinas na kapag ang isang Pinay or isang Filipino is nakapag-asawa ng foreigner, ang kanilang mindset is mayaman na yung ating napangasawa, or basta ang tingin nila sa mga lahat ng foreigner is mayaman na, no? And then, ano ba nga bang ibang tingin nila? Parang naka-program na sa kanilang isip na ganun nga yung mga foreigner na maraming pera, mayaman, parang sa mga OFW, no? Katulad lang din yan sa mga OFW na kapag nag-work abroad ka, naging isang OFW ka, is ang tingin ng mga ibang tao sa atin, na kapwa mga Pilipino natin is marami na tayong pera, namumulot na tayo ng pera, ganon. So, which is hindi ko naman sila masisisi kasi noong hindi pa naman ako nag-OFW, ang akala ko din is super yaman yung mga nag-a-abroad. Ang akala ko is super easy na kumita sa pera, pero hindi nila alam, or hindi ko alam noon na ganun pala kahirap maging isang OFW, na yung tipong, alam mo yon, para lang magkaroon ka ng extra income is kahit pag napag na yung katawan mo is naghahanap ka pa rin ng sideline. Kasi kunwari kapag yung company na napasukan mo is hindi maganda yung pasahod, kumbaga walang overtime, so need mo talagang maghanap ng extra income, lalo na kapag may sa mga company na may mga placement fee, ayun, na babayaran mo yun buwan-buwan, so kailangan mo talagang magsipag, kahit bawal yung pagpa-part-time is ginagawa mo para at least kahit papaano naman is masustain mo yung mga pangangailangan mo sa buhay, gano'n, na kahit minsan ay makaranas ka din ng makakain ng masasarap na pagkain, something like that. So, you know what guys, English hard. So, gusto ko lang i-share sa inyo, no, nung naging OFW ako, sobrang as in talaga, tipid na tipid ako sa unang kontrata ko. Lalo na nung unang taon ko, kasi nagbabayad ako ng utang ko sa lending noon, talagang super tipid ako. And then, one time na talaga na wala na akong maiulam, no? Wala na talaga akong maiulam. Pero dahil nahihiya akong humingi or umutang sa mga friends ko doon or mga katrabaho ko is nag-ulam po ako ng sinabawang kape noon. Naranasan ko yun nung OFW pa ako, no? Na ang akala ko noon is, ang expectation ko noon, na kapag nasa abroad na ako is puro na masasarap yung aking kakainin, pero hindi pala. So, nung wala na akong ulam, tapos yung gusto kong bumili ng tinapay, pero wala akong pambili, kaya lang ayaw ko talagang lumapit or umutang sa mga, or manghingi sa mga friends ko, ganon, kasi nahihiya ako. Kasi ako yung tipong hindi pala hingi, no? Kasi kapag, parang feeling ko, pag humihingi ako ng tulong, parang ako, basta nahihiya ako, tapos parang nanliliit pa ako. Kasi mahihain talaga ako, hindi talaga ako pala hingi ng tulong, or basta mahihain ako. Kahit ngayon, dito sa aking asawa, kahit asawa ko na siya, kahit sinasabi niya sa akin na wag akong mahiya sa kanya, kasi nasabi ko na rin sa kanya kung ano yung ugali ko, na talagang mahiyain ako. So sa lahat ng mga binibigay sa akin ng aking asawa, talagang super nagsasabi pa rin ako sa kanya ng maraming salamat, ganyan. Kahit sinasabi niyang hindi ko kailangan magpasalamat kasi nga mag-asawa po kami, pero gusto ko pa rin magpasalamat sa kanya. Kasi ganun ako, kahit kanino, kahit sino, kapag binigyan mo ako, talagang sobrang natutuwa ako at talagang magpapasalamat ako sa iyo. And then, yun, so, yun lang. And then, ano pa nga ba yung gusto kong i-share sa inyo? Yung naging OFW ako. Ito nga yung alam ito ng aking kaibigan na
gusto namin kumain ng tinapay. Kaya lang wala na kaming budget, no? Kaya lang, nung time na yon yung aming company is namimigay sila ng mooncake, something like that, na suha. So yon, suha. Kung nag-work ka sa Taiwan, ayan, pag every mooncake, nagbibigay sila ng suha. So, ang ginawa namin, kasi hindi naman ako palakain ng suha. So, may mga Taiwanese na mahilig sa suha. Binenta namin yung yung isang box na suha doon sa isang Taiwanese para lang ibili ng tinapay. Ganon, para lang makasurvive. Kasi yung sahod is medyo malayo-layo pa, no? So, yun lang, guys, ang aking gustong i-share. So, talagang super believe ako sa mga, super believe ako sa mga OFW na tudo kayod para lang umaangat-angat ng konti. Para lang yung buhay na hindi nila naranasan noon is kahit pa paano is maranasan nila, no? So, yon, hindi po biro ang isang OFW. So, kung meron kayong mga pamilya na nagtatrabaho sa ibang bansa, huwag nyo silang kalimutang kumustahin, ganon. Kasi yung simpleng kumusta is nakakapagbigay lakas sa kanilang loob yan. Yung simpleng kumusta na walang kasunod na pengi naman ng ganyan. Or, Mare, kumusta na? Pwede bang makahiram ng ganyan? Ng ganon. Pag ganon na yung kasunod, naku, sigurado, mai-stress na yung mga OFW natin kapag ganon yung mga kasunod na mensahe ninyo sa kanila. Pwede bang kumustahin nyo muna sila? Huwag nyo munang isunod yung pwedeng pautang, pwedeng pahingi, ganyan-ganyan, ganon-ganon. So, kumustahin nyo muna sila. Kung kumusta na ba sila, kung okay lang ba sila, kung malakas pa ba sila, kung ano na ba yung kanilang nararamdaman ngayong araw na ito, kung sila ba ay pagod na pagod, kung sila ba ay nakakain na, no? So, and then, ito pa. So, syempre, kalimitan sa mga OFW, lalo na sa mga nag-work sa mga bahay-bahay, kung for example, caretaker, ganon, or caregiver. So, ang mga iyan kasi, minsan, minsan kalimitan, kapag gano'n yung work nila, sa isang buwan, isang beses lang sila mag-day off. Unlike sa factory po kasi ako noon dati. Unlike sa amin, weekly po kaming may day off. Lalo't walang kapag walang overtime, automatic sa isang week, 2 times po yung aming day off. So kaya mayroon kaming time mag part-time kasi nung nakahanap ako ng part-time, doon ko ginugugol yung time ko. Pagpa-part-time, ganoon. Tapos, ayun, syempre yung mga OFW natin kapag nakapag-day off yan, syempre todo aura, ganoon. Syempre, ayan, picture-picture, ganyan. Pupunta sila sa magandang lugar. Eh, yung lugar naman na yun na pinuntahan nila is free lang. Walang entrance fee. So, yung isa kasi kapag, ayan, nagpa-picture kasi isang magandang lugar, ang akala nila is mayaman, maraming pera. Kapag nakapostura na siya, medyo maganda yung damit, medyo magandang tignan yung damit nila sa camera or sa picture, ang akala ng mga iba is, wow, yayamanin si Inday, gano'n, ang daming pera, gano'n. Yun yung nakaprogram na sa isip ng mga iba nating kapwa Pilipino na nasa Pilipinas na hindi pa nakaranas magtrabaho sa ibang bansa, no? Gano'n yung nila agad. Mindset ba nila na, wow, ang todo postura naman si Inday, siguro maraming pera yan, makautangan, makahinga, gano'n. So, syempre, and then, minsan, syempre, ayan, nakikita mo sa kanila na kumakain sila ng masasarap, pero hindi mo alam na isang beses or 2 beses lang nila yung nagagawa sa isang buwan. Na hindi mo alam, na hindi mo naman nakikita kung ano yung araw-araw nilang kinakain, no? So yun, kapag, alam mo yun, minsan talaga, syempre, hindi natin maiwasan na express yung feeling natin na hindi naman natin maitago sa ating mga sa ating mga Pilipino is nasa dugo na natin yung mahiling mag-picture, picture dyan, picture doon, tapos syempre na discover yung FB, social media, so gusto lang nilang i-share kung ano yung nakakapagpasaya sa kanila, ganon. So yun, tapos ano ba nga ba? Ang dami ko lang nasabi na, so gusto ko lang i-share ba sa mga nakakamiss kasi maging OFW kahit mahirap, pero masaya naman kasi syempre, kumikita ka ng pera, syempre, at least paano kapag OFW ka is may kita, hindi yung nandyan ka lang sa tabi nakatunga nga, walang kita, nga. So yun, tapos yun, noon kasi, in my case, gusto ko i-share naman gusto ko naman i-share yung side ko, no? Nung nagkaroon ako ng part-time, mahaba na yung video natin, no? So, okay lang, so gusto mag-stay, makipagkwentuhan sa akin, dyan lang kayo. So, noon nga, nung nagkaroon ako ng part-time, medyo nakaluwag-luwag, doon ako
nakakain na yung gusto ko, ganun, after part-time, hindi ko maiwasang hindi dumaan sa Shiminting. Yan yung paborito kong place noon. Kahit mag-isa lang ako dyan, nag-ikot-ikot ako dyan, kain, ganun. Tapos, doon ko na rin na-experience na makabili ng damit sa H&M, mga ganun. Kasi dati, ang mga damit ko noon is puro ipay-ipay lang, $180 sa ukay-ukay na bibili. Dati kasi kapag talagang wala kang budget, tapos kapag gagala ka, syempre gusto mo namang, presentable kasi nga mag-picture-picture, gano'n, banding-banding time. So, ayun, pumupunta ako dati doon sa ukay-ukay malapit sa dorm namin. Tig-iipay lang po yung mga dress nila doon, mga damit, mga bag. Kapag natsambahan mo, may mga talagang medyo bago-bago pa, tapos may mga branded pa, gano'n. Tapos kapag masipag ka naman, may place doon, natambakan na sinasabi nila na kapag masipag kang magkalkal, makakabili ka ng $20 na mga damit, gano'n. So, yun. Ganun lang yung dati noong wala pa akong part-time, yun lang yung na-afford ko para sa akin sarili, mga ipa-ipay, mga 50, tapos na lang, kapag kumakain sa labas, puro McDo na lang, kasi dati may 50 NT ka, makakapag-McDo ka na no? So, hindi ko pa afford kumain weekly ng steak nung wala pa akong part-time job. So, ayun, and then kasi, feeling ko kasi, nung nabibili ko na, ng mga bagay-bagay na nabibili ko sa aking sarili, kasi sa aking sarili is sumasaya ako. Parang feeling ko yun yung way na parang nag-heal yung aking inner child, ganon. May ba ganon? So doon parang nag-heal yung aking inner child noon na parang, kasi yung mga gusto ko noon nung bata ako is hindi ko mabili nga kasi wala pang trabaho. Tapos yun, nung nagkaroon ako ng trabaho yun, and then, so feeling ko naman nag-heal na yung aking pagka-inner child ngayon kasi nabili ko na yung mga gusto ko sa buhay, which is mga simple lang. Simple lang naman akong mangarap. Yung mga simple na hindi ko mabili noon is okay lang. Kasi dati, nung wala pa akong trabaho, nung nag-aaral pa ako guys, mahilig ako yan dumaan sa yung meron kasi doong maliit na mall sa amin. Mahilig akong dumaan tapos magsukat-sukat ng mga damit-damit doon, pero hindi ko naman bibilhin kasi nga wala tayong budget. Tapos yun nga nung nag-work ako doon sa Taiwan, hindi nagkaroon ng part-time. So yun, so wag niyong isipin mga kabeshis na kapag ang OFW is postura yan, huwag niyo isipin na maraming silang pera. Kasi hindi niyo alam yung mga pinagdadaanan nila, no? So ayun na nga, basta huwag natin silang kalimutang kumustahin. Yun lang, mga kabeshi. And thanks for watching. Bye!